Nakatingala ako sa langit. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, hindi ko naman ginustoon magkaroon ng bahay at lupa o anumang yaman dito sa mundong ito. Ang gusto ko lang naman maging maligaya. Bawa na kami sa utang, siya pa isi-isilan. Yung painumin lang ba, parang baliwala lang sa kanya. Hindi ko siya maawat, kaya umiiyak na lang kasi pag kinokontrol ko siya, nag-aaway lang kami. Sinasabi nila yung nasa kluban ng langit at lupa. Parang literal palang mararamdaman ng isang taong bumabagsak yung ganong feeling. Na-aksidente yung mister ko sa motor. Siya ay kailangang operahan. Ang sabi nung health card, dahil yun ang present namin, ay hindi ma-avail dahil accident. Yung bill namin, umabot siya ng 147,000. I was pregnant nung mga panahon na yun. Walang ibang pagkukunan eh. Yung mga bata, iiwan mo sila na dito lang, walang nag-aasikaso. At yung mister ko, hindi ko naman pwedeng iwanan doon. Nagpipilit ako na lumabas doon sa sitwasyon. Nasa isip ko na if i-abort ang baby, to take the medicine, and na-abort siya. Kung saan-saan nagpunta at kung kani-kanino lumapit si Rosalie upang humingi ng tulong. Subalit ang pasaning ito ay lubhang mabigat para sa kanya. Dagdag pa rito ang pagbagabag ng konsensya sa ginawang pagpapalaglag sa sanggol sa sinapupunan. Tay, hindi daw po mailalabas ang pasyente hanggat hindi nakakabayad. Ay kahit nahihiya po ako sa'yo, pero baka po pwede ho natin na isanla muna ang titulo ng lupa, Tay, para makatulong. Nailabas man ng asawa sa ospital, nagpatuloy ang kanilang bayarin dahil kinailangang lagyan ng bakal ang kanang binti nito. Sa kabila ng tulong pinansyal mula sa isang institusyong tumutulong sa mga nangangailangan, hindi nito napigilan ang paglalim ng depresyong pinagdaraanan ni Rosalie. Nakatingala ako sa langit. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, hindi ko naman ginustoon magkaroon ng bahay at lupa o anumang yaman dito sa mundong ito. Ang gusto ko lang naman maging maligaya. Wala ka mapagsasabihan eh. At hindi rin mauunawaan ng ibang tao yung sitwasyon mo. Dalawang naging option ko noong mga panahon na yun. Either tumalon ako sa LRT o mag-asawa ako na iba. Takasan ko yung problema. Sa kalagitnaan ng pagsubok na ito, unti-unting nagkaroon ng linaw ang salita ng Diyos na napakikinggan ni Rosalie sa isang Kristiyanong simbahan. Nakaka-attend na kami. Although may sharing time, preaching, pero labas-pasok sa tenga mo. Hindi talaga nare-receive nung aksidente doon nabuksan. Yung pangunawa kung ano yung salita ng Diyos. Nung nabuksan ko yung Bible, doon lang ako nakapag-memorize ng verse in Joshua 1:9. Ang sabi doon, magpakatatag ka, tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot o mawala ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, sa isa sa iyo, saan ka man pumunta. Nagpatuloy si Rosalie sa paglago sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, pagdalo sa gawain sa kanilang simbahan at pagsama sa mga Bible study sa kanilang lugar. By prayer and meditating the Word of God, yun ang mahalagang naitulong niya sa akin kung paano ko mapatawad yung sarili ko, mapatawad din ako ng Panginoon. Kung merong akong ipagpapasalamat sa Panginoon, isa ako sa binayaan niya sa buong mundo na binigyan niya ng pagsubok. At ito ay naging pagpapala sa akin. Kasi doon ko nakilala ang Panginoon. Pinakita sa akin ng Panginoon kung gaano kahalaga yung pamilya. Kung paano niya binuo yung pamilya. Hindi niya gustong wasakin yung pamilya. Kabila ng mga problema. Hindi naglaon ay isa-isang nasolusyonan ang mga problema ni Rosalie. Nabayaran yung mga kakulangan sa ospital at naibalik sa amin yung titulo ng lupa. Ang aking mister ay sa kabila ng aksidente, siya po ngayon ay nakakalakad na at nakakapagtrabaho. Huwag mawala ng pag-asa. Yung buhay dito sa mundong ibabaw nito pansamantala lang. Walang kabuluhan ang lahat ng bagay
maging ang ating buhay walang kabuluhan kung wala si Kristo sa ating buhay. A lot of people can relate to that. Kasi at one point, sometimes we think, our way, Lord, anong gagawin ko? Wala na ba akong pag-asa? How do I get out of this debt? How do I pay the bills? And then we think, there's no hope. Magpapakamatay na lang ako or tatakas ako. That is so common. But, that is the lie of the enemy. That is the lie of the world. So, may bubulong, di ba? Sabi niya, parang may bumulong sa kanya, abort mo yung baby. But God's way, if we go back to His Word, yun talaga ang God's manual on how we are to live life. And that's how we are going to live a life that is free from worry, a life that is successful, a life that is rich and fulfilling. Kung babalik tayo dun sa Word niya at susundin natin ang kanyang salita, dun tayo malalaman natin, we are not lost when we are in Christ. We just need to anchor our lives in Christ. Actually, sobrang grace talagang nakita ko dito ng Panginoon sa buhay ni Rosalie, Kasi parang windang na siya. Oo, Gaya ng sobra, description mo, yung narration niya na hindi niya talaga alam kung anong dapat gagawin niya. Parang she feels like she's at the end of her rope. And she's so lost to an extent na nagdesisyon siya na i-abort yung baby niya, di ba? Pero because God's grace is so great na His arm is never too short to save anyone. Amen. To save anyone who is lost like Rosalie or maybe like you. Perhaps you are at a point in your life where you feel that you're at the end of your rope. Feeling mo, wala ka nang pupuntahan, push to the wall ka na, lahat na lang ng problema bumagsak sa iyo. Pero alam mo, lahat ng mga nagpapakamatay, yun ay dahil wala na silang nakikitang pag-asa. Pero alam mo, sa araw na ito, merong pag-asa ka, meron kang pag-asa kay Panginoong Hesukristo. Dahil para sa mga taong kagaya natin, ni Rosalie, si Camila, ako, ikaw, si Jesus ay namatay sa krus para sa iyo, para sa ating lahat. Bakit? Dahil mahal niya tayo. Mahal niya tayo, kaya niya tayo sinalba, kaya niya tayo tinubos sa ating mga kasalanan. At kahit pakiramdam mo, lugmok ka na sa iyong problema, kayang-kaya kang hugutin ng Panginoon mula dyan upang maayos ang direksyon ng buhay mo, upang tulungan ka na mag-provide sa lahat ng pangangailangan mo. Pero pakiramdam ko, kapatid, ito na ang panahon mo. Panahon mo kung kailan pwede mo nang isurrender sa Kanya lahat ng problema mo at tanggapin ang solusyon. At ang solusyon na yan ay na kay Hesukristo. Kaya kung gusto mo kung gusto mo ng salvation, kung gusto mo ng tulong na galing sa Panginoon, halina't lumapit tayo sa Kanya, humingi tayo ng patawad sa mga kasalanan natin at tanggapin natin Siya bilang ating Panginoon upang simulan niya na tayong hanguin mula sa ating pagkakalugmok. Sabay-sabay tayo magdasal. Panginoon Diyos, maraming salamat po at narito kayo. Lord, you are near kahit punong-puno ang buhay namin ng mga problema, Panginoon. Humihingi kami ng patawad, Panginoon, dahil inaamin namin na maaaring mga problema nga to ay nang dahil sa kasalanan namin o sa isang mundong ito, Panginoon. I'm sorry po kung minsan gumawa ako ng mga naging desisyon at nalimutan kita o di naman kaya mga desisyon na hindi naaayon sa iyo, Panginoon. Patawarin mo ko. Maraming salamat, Panginoon, dahil pinadala mo si Hesukristo sa mundong ito upang mamatay at tubusin ako sa aking mga kasalanan, Panginoon. At sa Kanyang pagkabuhay, Panginoon, naniniwala ako na kaya kong mabuhay ng maguli sa Kanya. Kaya, Jesus, maraming salamat sa iyong sakripisyo. Tinatanggap na kita ngayon sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Mula ngayon kayo na po ang aking susundin. Ipakita niyo po sa akin ang daan. Ako po'y nawawala, Panginoon, ngunit ngayon, ako po'y inyong natagpuan. Ipakita niyo po sa akin ang daan upang makabangon ako sa mga problema ko, Panginoon. Dahil alam kong magandang plano mo sa akin, Panginoon. At naniniwala ako na sa'yo ko makukuha ang buhay, sa'yo ko makukuha ang liwanag. Kayo po ang pupunan ng lahat ng mga pangailangan ko. Mula ngayon kayo na po ang aking Panginoon at dinadasal ko ito sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Sumabay ba kayo sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text yes, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. Na kami sa utang, siya pa isi-isi lang yung painumin lang ba, parang baliwala lang sa kanya. Hindi ko siya maawat, kaya umiyak na lang kasi pag kinokontrol ko siya, nag-away lang kami. My favorite Bible verse is Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Abangan ang aming live special telethon, Love the Word, Live the Word mula April 24 hanggang April 28, 12 midnight sa The 700 Club Asia, GMA 7. Isang buwan, ganun na rin ang sinabi mo. Susunod na naman. Pare-parehas lang tayo naghahanap buhay. Kailangan ng pag kumuha ka, magbayad ka. Susunod, magbayad ka ng balance mo, ha? Opo, salamat po kasi siya na. Patong-patong na utang. Ito ang sinapit ni Emelita matapos ipaospital ang kanyang ama, apo at kapatid. Sa kasawiang palad ay binawian din ng buhay ang tatlo dahil sa mga naging gastusin. Pati ang benta at puhunan sa kanyang tindahan ay nagamit. Kaya madalas ay sarado ang kanyang tindahan na pinagkukunan ng kaunting kabuhayan. Upang may maipambayad, napilitang magretiro sa militar ang kanyang mister na si Rudy. Umabot sa humigit kumulang 100,000 piso ang kanilang utang. Sensya ka na. Yan lang mabibigay ko. Ngunit di rin sasapat ang kanyang retirement money. Napilitan silang ibenta ang kanilang owner-type jeepney upang simulan ng negosyo ng paggawa ng basahan. Ngunit hindi rin sapat ang kinikita nila mula rito. Bukod sa maliitang kita sa pagbabasahan, walang trabaho si Rudy matapos magretiro. Hindi pa rin niya nakukuha ang kanyang pensyon kaya naman hindi sila makaahon-ahon sa utang. Dinagdagan pa ito ng madalas na paglalasing ni Rudy. Bawa na kami sa utang, siya pa isi-isi lang yung painumin lang ba, parang baliwala lang sa kanya. Hindi ko siya maawat, kaya umiyak na lang kasi pag kinokontrol ko siya, nag-away lang kami, kaya umiyak na lang ako. Madalas tuloy panghinaan sa kanyang pananampalataya kay Jesus si Emelita. Lord, ba't nangyari to sa akin? Lord, ano ba naging kasalanan ko? Ba't naging ganito ako? Bakit nangyari to sa buhay ko na hindi naman ako lumalayo sa'yo? Hindi ako masyadong tiwala kay Lord. Ngunit na bago ang lahat nang makapanood siya ng programang The 700 Club Asia. Basta may napanood ako na nung nagbigay siya ng pera na baon din siya sa utang, nakabangon siya, natuto na siya nagbigay ng munlad siya. Kaya naman kahit gipit na sa pera, agad siyang nagpadala ng 500 piso. Ang inaasahan ko lang, kahit ganito ako, makatulong ako sa kapwa ko na naghihirap. Kasi nakikita ko, napapanood ko, marami natutulungan ng 700 Club. At nagsimula nang anihin ni Emelita ang bunga ng munting halaga na kanyang isinuksok. Tumatanggap na ng regular na pensyon si Rudy. Nakabili na rin sila ng van na siyang minamaneho at pinarerentahan ng kanyang mister. Hindi na nababagot yung asawa ko, tsaka hindi lagi nag-inom kasi busy na siya dun sa paghahanap buhay. Dahil dito ay nagkaroon na rin sila ng pangpuhunan sa kanilang tindahan. Yung tindahan ko, naging malakas siya, naging mabilis siya, naging madami akong customer. Yung maganda rin nagiging benta ko. Maging ang kanilang bahay ay kasalukuyan na nilang pinapaayos. Ngayon, unti-unti na namin siyang mapapaayos. Pipinising na namin siya. Tapos yung taon na ito, maganda na yung bahay namin. Kung dati lugmok sa utang, ngayon ay wala nang mapagsidlan ang biyayang tinatamasa ni Emelita at ng kanyang pamilya. Pinalaya na ako sa utang ni Lord. Thank you, Lord. Amen. You know, sometimes God uses pain as His loudspeaker. Kung kailan tayo ay parang wala ng pag-asa, lugbok na tayo, that's the time when we call on God. That's the time when we remember Him, Lord, save me. And you know, if it takes losing everything just for us
to have that relationship with Christ, just for us to surrender our life with Christ, then losing everything is worth it. True. Also in my experience, before I had everything but I wasn't Yes. happy. It was only until God humbled me, I lost everything. It was when God found me and I realized in Jesus I had everything. Parang yung nangyari dito sa story ni Emelita, di ba? Finally na-realize na nung wala ng lahat at natagpuan niya ang Panginoon, nanampalataya siya at sinunod niya yung udyok ng Panginoon sa kanyang puso, nagbigay siya. Katakot-takot naman talaga ng mga blessing ang binigay sa kanya ng Panginoon. Parang si Job, di ba? He lost everything, pero nung bumalik, talagang times 10. Magbabalik po ang The 700 Club Asia. Buyunero Paano ko mananampalataya sa Diyos na hindi ko naman nakikita? and Wasak. Lumayas ka dito ngayon din. Binibigyan mo kami ng kahihiyan. These are true-to-life stories of people who experienced hope in spite of their dark past. Do you want to know how the Lord intervened in their lives? A DVD with these 2 telemovies will be yours for your gift of 1,000 pesos. Your donation will help us produce more stories that can inspire and change lives. Nagsimulang abutin ni John V ang pangarap na makapagtapos ng kursong Bachelor of Science in Accountancy noong 2003. Kumuha siya ng board exam para maging Certified Public Accountant o CPA. Sasabi nila yan daw isa sa pinakamahirap na ganun. So, tensyonado ka na hindi mo alam yung nararamdaman mo. Ngunit ang kinatatakutang resulta ay naganap. Bumaksak sa eksamen si John V dahil sa natamong 74%. Sinasabi nila yung nasa kluban ng langit at lupa. Parang literal palang mararamdaman ng isang taong bumabagsak yung ganong feeling. Nagkakaroon ka ng self-pity na parang sasabihin mo, hindi ako magaling, bobo pala ako. Nalungkot ako kasi ine-expect ko siya na papasa siya. Sabi ko, Lord, siguro hindi to yung time. Sabi ko sa Lord, kayo naman na nakakaalam ng buhay. Bagamat back to zero sa pag-aaral, hindi nawalan ng pag-asa si John V na makuha ang inaasam na titulo. Ngunit sa pangalawang pagkakataon, hindi na naman siya pumasa. 73% ang nakuhang marka na mas mababa kaysa sa una. Parang failure yata ako, sabi kong gano'n. Ayoko nang humarap. Ang 4 na sulok ng kanyang kwarto ay naging piping saksi sa matinding kalungkutan ni John V. Mahigit 1 buwan din niyang ibinuhos ang lahat ng kabiguan sa sarili at sa Diyos. Sabi ko, Lord, nasaktan talaga ako. Kung pwede ko lang silipin yung destiny, yung kinabukasan na nakalaan sa akin, pasilip mo na lang sa akin para hindi ko na maranasan yung ganito. Kasi hopeless ka eh. Inasa ko sa Lord lahat. Sabi ko, Lord, thy will be done sa buhay ko. Sabi ko, ikaw ang kumilos, hindi ako ang makita para gamitin mo ko para sa glory ng iyong pangalan. Sa pagsuko ni John V sa kalooban ng Diyos, doon niya natagpuan ang kapayapaan sa gitna ng kawalan ng trabaho. Nag-sorry ako sa kanila na yon, hindi ko nga na-meet yung expectations nila, na nag-fail ako for the second time. So sabi ko, alam ko may plano ang Panginoon kung bakit ko ito nararanasan. Naintindihan naman din nila ako. Sabi nga nila sa akin, just continue praying sa Panginoon at alam niya yung the best para sa iyo. Naging salat man sa salapi, natutunan ni John V na maging tapat sa pagbibigay sa simbahan. At matapos ang 6 na buwang paghihintay, isang biyaya ang natanggap ni John V. Nagsimula siya bilang bookkeeper ng kumpanyang Eurofragrance Philippines. Ito ang exclusive distributor at importer ng mga pabango mula sa Barcelona, Spain. Makalipas ang 2 taong pagsusumikap at pagiging tapat ni John V, nabigyan siya ng promotion bilang executive assistant ng general manager. She's really very young, pero nakita ko talaga sa kanya yung heart for the company. She's very teachable, trainable. Bagamat may iilang kasama sa trabaho na sumuri sa kanyang kakayahan, hindi iyon naging hadlang upang lalo siyang pagpalain ng Diyos. Minsan dumarating yung mga pagkakataon na nahihirapan ka. O, ibabalik ko sa Kanya, Lord, tulungan mo ko kung paano ko haharapin itong mga bagay na ito. Bukod sa natamong promotion, pinag-aral din siya sa Universidad ng Pilipinas ng managerial course at pinagkalooban pa ng brand new na kotse.
amazing talaga. Sabi ko, Lord, totoo kayo na narinig niyo lahat yung mga sinasabi namin sa inyo. Kung ano yung hiningi namin specific, yun din ang binibigay niya. Wala pa man ang titulong CPA na nakakabit sa pangalan ni John V, tinugon naman ng Diyos ang hiling ng kanyang puso na makatulong sa pamilya. Lahat naman ng nangyayari sa buhay ko, hindi ko makakaya ng sa akin lang. Kung gaano ako pinagpala ng Panginoon, kung gaano ako binigyan ng favor ng Panginoon, gusto ko maranasan din nila yun para magbigay din sila ng kaluwalhatian sa Panginoon. Kasi ang bottom line ko lang to is to give glory to God. Yun, nakakatuwa naman yung buhay ni John V, no? So inspiring, no? Kung gaano kalugmok yung feeling niya noon. At alam mo, na-appreciate ko sa story niya yung turning point niya. Yeah. Na sinabi niya, Lord, kayo na po bahala sa buhay ko, di ba? Alam mo, very essential yun para sa buhay ng isang Kristiyano o isang naniniwala sa Panginoon because God is willing to assume full responsibility. Yes. Over anything, over a life that is wholly surrendered to Him. So, importante talaga na isurrender natin ang mga problema natin, yung mga issues ng buhay natin, yung mga feelings natin, lahat ng mga hopes and dreams natin, gaya ng ginawa ni John V. And God will just take care of everything. And He will lead us into His greater dreams for us. That's right. Surrender is very important, Miriam. No, there should be a balance between work, as if everything depended on you. So do your part, no. Syempre, mag-aral ka for the exam. But after nag-aral ka, you did your best. You took it even the second time, pero you didn't pass. The other part is God's part, the part that you cannot manipulate, the part that you cannot control. And then it's not God's will for you to, maging CPA. He has a better plan for you. It doesn't mean na, kasi inisip niya, the depression, baka bobo ako. It has nothing to do with you being, bobo. Dahil ang Panginoon, He blessed her. She's a very intelligent girl. She's a very persevering girl. Iba kasi yung giftings ni John Iba yung V. gifting. Because God has shaped us in a different way. Baka akala niya, growing up, I'm supposed to be an accountant. Pero this was God's way of telling her, I have better plans for you. I'm gonna make you a great manager. Di ba? Grabe. Pang-manager ka, hindi ka pang-accountant. Executive assistant. Para siyang, if you're a eagle, you're trying to be the best swimmer, tapos hindi ka best swimmer, yung pala you were meant to fly. Exactly. Galing. Praise God. So maybe you're watching right now and you're in Jan V's case na nade-depress ka, you're losing hope, feeling mo, Lord, what am I to do? Lahat ng ginawa ko, lahat palpak. And you say, Lord, I'm at this point right now. I need to surrender everything and everything. And if you're at the point right now, let's pray together, and the Lord, He'll turn everything around. He has a promise. All things work together for good for those who love the Lord and are called according to His purpose. So if you want the Lord, you want to invite Him, Lord, help me with this right now. Hindi ko kaya. Do it for me. This is your time to surrender everything to the Lord. Panginoong Jesus, Lord, I realize, Lord, I am not in control. Kahit anong gawin ko, Lord, kahit anong pagpupursigi ko, Lord God, I am not in control, Lord. You are. And I realize, Lord Jesus, I just really need to surrender everything to you, Lord. Please forgive me, Lord, for doing things on my own without consulting you, without obeying you, without getting close to you, Lord God. Father, help me, Lord. Help me, Lord, to choose the things that you want for me, Lord God. Tulungan niyo po ako, Lord. For those who are watching right now who have a difficult time in their career, wala silang trabaho ngayon, or nawawalan sila ng pag-asa sa trabaho nila. May the Lord bless you in your work. May the Lord bring you to a place where you are shaped perfectly for that job. May you find fulfillment in using your shape for God's glory. And for those who are watching right now, who are just so lost right now, and you're just so tired, Lord, would you be the one to refresh them, renew their spirit, Lord God. Help them put their faith in you completely, every single aspect of their life, Lord God.
And there are also people who are watching right now. Meron silang mga marital problems, hindi sila nagkakaunawaan mag-asawa. End up sa sigawan ang kanilang pag-uusap and paulit-ulit ang mga issue. Lord, would you be the one, Lord, to humble both husband and wife? Would you be the one to protect them from temptation? And would you allow them, Lord, help them seek a couple who is grounded in you, who will help them win together, not win far apart from each other, Lord God. Lord, would you bless them, Lord, and bring them to a couple who will help them, Lord. In Jesus' name. Amen. There are also people watching right now na sobrang baon sila sa utang. Marami nang nagtatawag, kinukulit sila ng kanilang mga debtors na bayaran mo na ito, ilang buwan ka na, ilang taon ka nang hindi nagbabayad sa akin. At umabot mo sa punto na gusto na niyang magpatiwakal dahil nga gusto niyang mag-escape, gusto na niyang takasan ang lahat ng mga pinagkakautangan niya. But you know what? God knows your situation and God wants to save you from your situation. Paaring pakiramdam mo ay nalulunod ka na pero gusto kang hanguin ng Panginoon sa iyong pagkakalunod. Humingi tayo ng patawad sa Kanya dahil hindi natin na-manage ng maayos ang ating kaperahan. Panginoon, humingi kami ng patawad sa inyo sa mga pagkakataong hindi namin na masyado kaming naging magastos o hindi namin masyadong inayos ang aming issue ng kaperahan o hindi kami naging good managers ng in-entrust ninyo sa amin na pera, Panginoon. Pero naway, bigyan niyo po kami ng wisdom. Bigyan niyo po ang mga manonood na ito ng wisdom, Panginoon. Kung paano nila magiging mabuting stewards or managers ng wisdom at ng resources at ng kaperahan na ibinigay niyo po sa kanila. Panginoon, ang perang po ito hindi po sa amin. Yes. Ito po ay pera ninyo. Kami po ay managers lamang. Yes. Kaya Panginoon, bigyan niyo po kami ng kaalaman, bigyan po kami ng wisdom, bigyan niyo rin po kami ng favor sa aming mga pinagkakautangan, Panginoon. Tulungan niyo po kami pag kami ay lumapit sa kanila, bigyan niyo po kami ng lakas ng loob. At bigyan niyo po kami ng confidence, hindi po sa aming sarili o sa aming kakayahan, kundi confidence in you. Dahil alam po namin na kayang-kaya mo kaming salbahin sa problemang ito. Kaya, kapatid, my encouragement to you, harapin mo ang iyong mga pinagkakautangan, sabihin mo sa kanila na gusto mo silang bayaran, sabihin mo sa kanila na kung magkano kaya mo, kahit piso, kahit 10 piso, 100 piso, kung anong kaya mo, tingnan mo kung magkano ang natitira pa sa iyo o kung wala nang natitira, harapin mo pa rin sila at sabihin mo sa kanila gusto mo silang bayaran at naghahanap ka lang ng paraan, humihingi ka ng konting panahon and trust the Lord. Put your confidence in Him dahil siya ang magbibigay ng favor sa iyo. Palalambutin niya ang puso ng mga pinagkakautangan mo para maging pasensyoso sila sa iyo. At Diyos din ang ang magpapakita sa iyo ng paraan para makabayad kung paano yan. Pero mula ngayon, kailangan ayusin mo na kung paano mo minanage ang perang yan. At Diyos ang magbibigay sa iyo ng wisdom. Gusto ko niyang tulungan at may magandang plano siya para sa iyo, para sa karangyaan ng kanyang pangalan. Maraming salamat, Panginoon. Tinatanggap namin ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Amen. Thank you, Lord. If we completely trust in Him and put everything in His faithful hands, we will find everlasting life. That's right. Matthew 16:24-25 says, "If anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it." In order to live spiritually, we must first learn to die to self. May God bless you and keep you, and may He make His face to shine upon you and give you His shalom. God bless you. Bye-bye. Good night. Dalaga na laking probinsya mula sa pagiging conservative, nagwala pagdating sa Maynila. Nabaon na sa utang, iniwan pa ng asawa. Kaya pagpapakamatay ang naging solusyon ni Cheryl. Weting ang hanap buhay ng magulang ni Gerbert. Sundin kaya niya ang yapak ng mga ito? Kapayapaan sa The 700 Club Asia, Huwebes alas 12 ng gabi sa GMA.